mananampalataya, maraming relihiyon. At halos ay itinuturo ang katuroang ito. At muli nating babalikan ang pag-aaral na ito upang kung sino man ang nakikinig na hindi pa kaanib sa iglesia ng ating Panginoon ay maunawaan nila ang kahalagahan ng totoong aral ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat naniniwala po tayo sa sinasabi ni Juan sa ikalawang Juan 9 hanggang 11. Kung ikaw ay walang Diyos at hindi ka nananahan sa aral ni Kristo, wala kang Diyos. Kung ikaw ay nagtuturo ng mali, wala kang Diyos. Kung ikaw ay gumagawa ng mali, wala ka rin Diyos. At kung tinatanggap mo yung mga nagtuturo ng mali, wala ka rin Diyos. Yun po ang nakalagay sa ikalawang Juan 9 hanggang 11. Isa po sa maraming pagtatalo at halos pinagtatalunan pa at pinagmumulan pa nga ito ng mga pagkabahabahagi sa dami ng mga tanong tungkol po sa bautismo. Ano po? Kailangan bang bautismuhan ng sanggol? Why infant baptism? Ito po yung ating pong paksa. Sapagkat marami nagsasabi, wala namang pagkakaiba dyan. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia? Meron lamang pong isang bautismo. At ang bautismo na tinatalakay ng Biblia, ito po ay lubog. Ito po ay libing, ayon po sa kanyang kahulugan. At meron pong pangyayari sa Biblia na magkaroon ng pagbabautismo pero hindi na umiiral yung bautismo na yon, ay inutusan at tinuruan ni Apostol Pablo na sila'y magpabautismo. Yan po yung mababasa natin sa Aklat ng Gawa 19:1 hanggang patuloy. Ngayon, ang paksa natin ay tumutukoy, dapat mang bautismuhan o binyagan ng bata o ang sanggol na karaniwang ginagawa ng maraming samahang pananampalataya. Unang-una na, yung mga kaibigan natin na mga Katoliko at lahat ng naniniwala sa infant baptism. Ano po? Sabi sa Biblia, ang mga sanggol po ay walang kasalanan. Sa makatuwid, sila po ay ligtas sa paningin ng Diyos. Kasi ang purpose ng bautismo ay sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Yan po nakalagay sa Gawa 2:38. Ngayon, kung bibinyagan ang bata, ipinakikilala at sinasabi mo na yung sanggol ay may kasalanan. Sa mga tuwid, hindi siya ligtas. Pero baligtad po sa sinasabi ng Biblia. Katunayan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanila pa nga ang kaharian ng Diyos. Dito po sa Matthew chapter 19 verse 14. Dadapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ito pong talatang ito ay nagpapakita ng kalinisan ng sanggol o kalinisan ng isang bata. Kung sila po ay totoong nakamana ng kasalanan, ano po ang ibig sabihin ng talatang ito? Unang-una nating babaliin itong sinabi ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating unawain at siyasating maigi ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Kristo, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng Diyos. Isa pang talata sa Matthew chapter 18 verse 3. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Pakibasa nga po ng talatang yan. Matthew 18 verse 3. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anong paraan hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Ito po ang kinakailangan nating ugali upang tayo maligtas, kagaya ng mga batang ito na ligtas. Sabi dito, kung tayo hindi magkakaroon ng humility doon sa verse 4, kapakumbabaan ng ating kaisipan, sa anumang paraan hindi tayo makapapasok saan? Sa kaharian ng langit. Katunayan, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya doon sa Matthew chapter 5, sa kanyang pangangaral doon sa bundok, sabi niya, mapapalad ang mapagpakumbabang puso sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Isa sa qualification ng mga bata o sanggol, kababaan. Ano po? Sabi dito sa verse 4, sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Makikita po natin na kung ang mga batang ito ay nangahawa sa kanilang kalikasan, sa kasalanan, itong pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo ay tumututol o kumukundina sa aral na yaon.
kung talagang nahahawa yung kasalanan. Sa mga kapatid, ito po'y walang katotohanan ng kaisipan na sinasabi ng mga nagtuturo ng ganitong aral. Ang mga sanggol o bata ay sila po'y ligtas at hindi kinakailangang maligtas. Sapagkat ligtas na eh. Paano mo ililigtas ang isang ligtas? Hindi ba? Ang pangangaral ay kinakailangan doon sa mga hindi ligtas. Doon po sa nakakaunawa ng mali, nakakaunawa ng tama. Yung pong may responsibilidad na. Mga batang ito po ay wala pang responsibilidad. Ano po? Hanggang sa abutin nila yung alin? Yung tamang edad na sila ay responsable sa kanilang gawa at sa kanilang mga kasalanan. Dito lang sila papasok doon sa pagsalangsang sa kautusan kung sila ay meron ng nababiolate na utos ng Diyos. Sabi doon sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang saan? Sa kautusan. Ano po ang nasasalangsang na kautusan ng mga sanggol o ng mga batang ito? Dahil papasok ka lang sa pagkakasala kapag kami nasalangsang kang utos. Sa makatwid, malayong-malayo po itong aral na ito doon sa tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga bata o sanggol, sila po'y hindi nakamana ng tinatawag na orihinal na kasalanan. Kagaya ng ating pong sinabi nung nakaraan ng ating pagtuturo. Sabi nila, pagka ang bata hindi nabinyagan, hindi sila pupunta sa langit at hindi rin sila pupunta doon saan? Doon sa tinatawag na parusahan. Kundi sila pupunta doon sa tinatawag na limbo of infants. Ay wala naman tinatalakay na gano'n ang Biblia. Saan po nila kinuha itong kaisipang ito? Yung orihinal na kasalanan, wala rin sa Biblia. Yung namamana, wala rin po sa Biblia. Bawat isa po ay responsable sa kanyang gawa, sa kanyang sariling kasalanan. Ikaw ang magsusulit ng iyong mga ginawa, maging mabuti o maging masama. Ito po ay mababasa natin sa Ezekiel. Lagi po natin binabasa ito upang ipamulat sa ating mga tagapakinig na yung kinamulatan nating turo at ginagawa ay hindi po itinuturo ng Biblia. Yan po ang pinakamalungkot sa lahat. Ginagawa natin ang isang bagay hindi natin nalalaman. Mahirap yun. Kailangan alamin natin, ito ba'y nasa Biblia? Inuutos ba ito? Ginawa ba ito ng mga alagad? At hindi ba meron pang isa na sinatawag na hindi maiiwasang pagpapalagay kaya mo ginagawa ang utos na ito o ang gawain ito? Wala naman. Sa makatwid, ito po'y labag sa salita ng Biblia. Tingnan po natin sa Ezekiel 18:20. Pakibasa nga po, Brad. Ang kaluluwa na nagkasala, mamamatay, at ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdanas man ng ama ng kasamaan ng anak, o ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Napakaliwanag po niyan. Hindi pwedeng yung kasalanan ko ang magbabayad si Brother Arnold. O yung kasalanan ni Brother Arnold ang magbabayad ay ako. O kaya naman yung anak niya ang magbabayad ng kasalanan niya. Bawat tao na nagkasala, parurusahan ayon sa ginawa niya. Hindi paparusahan ng anak dahil sa kasalanan ng ama o paparusahan ng ama dahil sa kasalanan ng anak. Bawat isa, parurusahan sa kanyang kasalanan. Sabi dito sa Romans chapter 14 verse 12, bawat isa ay magbibigay sulit, magpapahayag sa harapan ng ating Panginoon. Verse 11 hanggang 12. Pakibasa nga po ulit niya. Roma 14, versikulo 11 hanggang 12. Ito po ang sabi. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. O nakita po natin, anong ipagsusulit ng sanggol? Wala nang nilabag na utos yon. Ano po? Ang pinagsusulit dito, ang magsusulit dito, yung meron ng meron ng nagawang pagkakasala, meron ng nasalangsang. Kaya sabi dito, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag. Yung sanggol, nagsasalita na ba yun? Siguro, kung hihingi ng dede, di ba? Ng gatas. Pero yung gagawa ng kasalanan, medyo malayong-malayo po yun sa katotohanan. Ano po?
Ngayon, hindi natin tinututulan na maaaring ang anak ay magdanas ng bunga ng kasalanan ng kanyang magulang. Halimbawa, kung ang nanay mo, tatay mo, adik. Halimbawa na lang natin, kung adik sila, siyempre mayroong consequences yon doon sa anak kung nagbubuntis yung anak, yung nanay, hindi po ba? O kaya naman, dahil ayaw nung nanay na magtuloy-tuloy yung kanyang anak, mabuhay, magbuntis, ang ginawa, uminom ng mga pampalaglag. O ang tanong, pagkatapos na gawin yon, nagbago yung isip ng ina, bakit ko ba nagawa ito? Ituloy ko na lang. Ngayon, pagkatapos na may panganak yung anak, yung bata, ang nangyari, may butas ang, may butas ang Tenga. ulo, may butas ang mukha, hindi ba? Wala yung isang mata. Ngayon, kasalanan ba nung bata? Bakit siya nagkaganon? O kasalanan nung ina? Di ba? Yung bunga nung ginawa ng magulang, ang nagsasuffer yung yung anak. Pero hindi ibig sabihin, dahil nagkaganon yung bata ang nagkasala doon sa ng pangyayaring yon. Hindi po, kundi yung mga magulang. Ngayon, kung namamana ang kasalanan, unang-una nating itatanong, ang ating Panginoong Jesucristo rin, sigurado nagkasala. Bakit? Sapagkat siya'y ipinanganak ayon sa laman. Hindi po ba? Sabi sa John chapter 1, verse 14, at nagkatawang tao ang berbo, tumahan sa gitna natin. Katunayan, siya ay ipinaglihi ni Maria. Ipinagbuntis ng 9 na buwan at siya ay ipinanganak. Kung namamana ang kasalanan, unang-una na magkakasala ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi po sa Biblia, sa Hebrew chapter 2, verse 14 hanggang 16, ang ating Panginoong Jesucristo hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang mga labi, hindi nagkasala. Basahin natin. Hebrew chapter 2, verse 14, 16. Sabi dito, yaman ng tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pusanggol. Kaya malabong-malabo at malayo-malayo sa katotohanan, ito pong ginagawa ng marami nating mga kaibayong mga pananampalataya. Sa ating pong konklusyon, sa ating huling talata na babasahin, dito po sa aklat ng 2 John 9, ito po yung aming pamanhik lagi. Lagi po namin binabasa ito. Ito po'y pagdidilat ng ating kaisipan, pagdidilat ng ating unawa para makatulong at siyempre, maabot natin yung kaligtasan. Ang sino mang nagpapatuloy, hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung hindi niuutos po sa Biblia, hindi po utos ni Kristo yan. At kung hindi utos ni Kristo yan at ginagawa natin, wala kang Diyos. Yan po ang katotohanan. Hindi po natin pwedeng baliwalain niya. Sa verse 10, kung sa inyo ay dumating ang sino man hindi dala ang aral na ito, ibig sabihin, may aral po talaga si Kristo. At doon sa aral ni Kristo, hindi kasama yan. Hindi dala pala yung aral na yan. O, dala pala yung aral na yan, laban sa aral ni Kristo. Sabi diyan, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyo siyang batiin. Sapagkat ang bumabati sa Kanya, nararamay sa Kanyang masasamang gawa. Isa pa, dito po sa Romans chapter 10, verse 1. Ito rin yung pamanhik ni Apostol Pablo sa mga kababayan niya na makadiyos naman. Tapat, sincero, deboto, masisipag. Nagbibigay talaga ng buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang problema, hindi aral ni Kristo. Mga kapatid, verse 1, ang nais ng aking puso at aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sa verse 2, sabi, sila'y pinatututuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Kitang-kita ni Apostol Pablo, alin po, ang kanilang pong pagmamahal sa Diyos. Ang kanilang dedikasyon, ang kanilang pagtatapat, ang kanilang sakripisyo, pero hindi po ligtas. Bakit po? Dahil hindi aral ni Kristo ang sinusunod. Yun po rin ang aming pamanhik, kagaya ni Apostol Pablo sa inyong lahat. Nawa po'y nakatulong ang paksang ito upang magbukas ng ating puso sa pagtalima sa katotohanan. Maraming pong salamat at magandang hapon sa inyo. Ibigay ko na kay